masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPTV, YouTube at Facebook. Masaganang buhay. We are so blessed ngayong araw na ito dahil ang ating makakasama ay dating OFW. Siya po ay si Mark Aris Camiging, owner po ng J&M Crops and Agricultural Trading. Dito po yan sa General Las Cavite. Mark, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Actually, Mer, sa ngayon, medyo busy tayo. Yes. Dahil marami tayong ginagawang proyekto para sa agrikultura. Wow! I understand, tie-up ka na o karoon ng partner na ng gobyerno. Yes, Mer. Actually, meron tayong mga project na ginagawa with the Department of Science and Technology. DOST, wow! Yes, DOST. And other government agency like the Department of Agriculture. Yes. And also the DepEd and the local government units. So ano ba yung ginagawa natin dito? Yes. Gumagawa tayo ng greenhouses. Nag-i-install tayo ng mga modern approach ng farming, katulad ng hydroponics. Yes. At ang isa namin kinakabit ngayon sa Magallanes, Cavite with the DOST is Yes. yung rain gutter sprinkler na makakatulong na malaki sa ating mga farmers. Smart farming ito, Mark, ha? Yes. Kailan ka ito nag-start? Actually, nagsimula ako nung peak ng pandemic. Gaya ng sinabi niyo po, OFW ako. Oo. Galing ako sa bansang Middle East. Yes. So, during my free time sa Middle East, hilig ko kasi talaga ang agriculture. Nasa puso, no? Yes. Passion mo na siya. Yes. Alright? Although hindi ako agricultural graduate, ako po ay nagtatrabaho sa isang IT company sa Middle Yes. East. Alright? As a finance officer po doon. So gaya na sinabi ko, during my free time, Yes. ako ay pupunta sa mga farms sa Middle East. So nagugulat ako. Yes. Kasi medyo high-tech at kakaiba ang kanilang farming doon. Continuous. Yes, continuous. Yes, alright. Although disyerto sila, mataas ang degree ang temperatura, pero nakapagtanim sila. So doon ako na-amaze at natuwa at Yes. nag-aralan ko kung ano ba yung meron sila. Yun po. Mula sa ibang bansa, dinala mo din sa Pilipinas ang kanilang bagong teknolohiya ng pagsasaka. Yes po. Actually, yung nga, nasabi ko, during peak ng pandemic year 2021, Yes. hindi naman po ako nakalis sa trabaho. So parang nag-isip lang ako kung paano ako makakatulong sa ating kapwa Pilipino. Yes. So yun, gaya nga, inaral ko yun. Nagawa ko ng feasibility study bago ako nag-decide umuwi rito sa Pilipinas. Siyempre Yes. sa tulong na rin ng ating Panginoong Diyos, panalangin. Yes. At ato, nag-decide kaming umuwi kasama na aking pamilya dito sa Pilipinas ng pandemic. Natutuwa ko, Mark, kasi put God first. Yung Yes. panuntunan mo rin sa buhay, isa yung ating panuntunan. I understand, maraming school ko na rin naiputap ng mga ganitong techniques, Mark. Ilan-ilan dito ang banggitin mo nga? Actually, sa sobrang dami, hindi ko na siya mababanggit sa Yes. isa. Right. Kasi po, bilang naging partner po tayo ng Department of Education, naging proyekto po ng ating DepEd ang magkaroon ng gulayan sa paaralan. Oo. So, kung saan dito, i-apply ang makabagong teknolohiya ng pagtatanim. Tama. Kasi po, ang mga kabataan ay nalilis ngayon ng landas. Nauso sa gadget. Yes, Yes. sa gadget, hindi na nila nalalaman ng agrikultura. So, dapat talaga is matutunan at mabigyan ng pansin ito. Kaya ito po yung naging proyekto ng ating Department of Education na matuto ang ating mga mag-aaral ng makabagong teknolohiya ng pagtatanim. Yes, isa, Mark, yung aking tumamon sa aking isipan, itong Barsaga. Yes. No? Talagang pinagmamalaki nila. Anong pagkakaiba ng smart farming na sineshare mo sa ating mga kabayan compare sa ibang mga farming method, Mark? Yes, actually ang makabagong ang smart farming is makakasabay sa mga kabataan sa panahon na ito. Kasi alam niyo naman ang kabataan ngayon, mahirap naman talaga, although hindi kabataan, pag pumunta tayo sa farm, gawin natin ang conventional at traditional farming, pero hindi naman natin sinasabing hindi gagawin. Oo. Pero ito kasi is makakasabay sa mga kabataan natin ngayon, katulad sa teknolohiya, Yes. sa convenience sa pagtatanim. Ang smart farming kasi less ang labor intensive yan. Yes. Hindi ka na kailangan magbilad or magtanim or
magbungkal ng lupa. Pwede mong i-monitor kahit wala ka rito. Yes. Paano paraan? Mamaya po, may share ko sa inyo sa aking farm. Meron Yes. po tayong nilagay dyan Mm. na automation na hindi na po kailangan timplahan o galawin ang sistema or ang reservoir ng Yes. isang farm. Mm. So sa pamamagitan po ng cellphone at teknolohiya, doon na lamang po i-monitor. Mapapaandar mo yung mga gadget mo rito, mga gamit mo rito sa farm? Yes, mamamonitor natin ang temperatura, ang Yes. timpla ng nutrients, Mm. ganyan din po ang level ng pH. Mm. Bukod dyan sa pagtatanim, Mark, I understand kapag nakapag-share ka ng knowledge sa ating mga estudyante, sa ating mga kapwa farmers, ay yung mga equipment na rin. Oh? Mukhang ikaw na rin nakakapag-provide dito, Mark. Ayun nga po, yung umuwi ako during pandemic, wala sa intention ko talagang magnegosyo nito. Yes. Ang una ko lang po talagang inisip ay ma-share kung ano yung natutunan ko doon sa bansa ng Middle East. Mm. So sa pamagitan ng pag-share na yon, di naman sa pagyayabang or sasabihin ko sa inyo to, within 3 months lang nung simula akong mag-share dito sa Pilipinas during Yes. pandemic time. Imagine, nakapila po ang sasakyan diyan sa labas na gustong matuto ng hydroponics at Talaga ang na. makabagong pagtatanim. In demand, Yes, Mark, opo. ano? Ito na kasi yung ating pag-asa, Mark, no? Opo. Yung sustainability. Magkaroon tayo ng food security, Yes. 'di ba? Na isa sa mga project o aim ng ating pamahalaan, di po ba? Opo. So yun nga po, nagturo ako. So nagtanong naman sa akin ng mga tinuruan ko, saan ba ako makakuha ng materyales? Yes. Saan ba kami magpapagawa ng ganito? Mm. So naisip ko, nahihirapan pa yung mga pupunta rito. O nga, tinuruan ko, pero hindi sila makapagsimula dahil Yes. wala pa silang gamit or yung gagamitin nila sa pagtatanim. Yes. So ang ginawa ko po, pinag-aralan ko rin ulit ang negosyo Mm. sa pagbebenta ng mga materyales. Magkano bang punan na ipinutap po rito? Actually po, sa una, nag-invest ako, yung naipon namin sa pinagtrabaho ko sa ibang bansa. Mm. Yung part lang nun, kasi syempre, pandemic po, Yes. hindi natin alam ang kinabukasan yan. Oo. So, nag-start ako sa 100,000. So 100. Yes. Okay? Ito, Mera, hindi naman sa pagyayabang. Mm. Wala pang, hindi ko nagalaw yung halos yung 100, halos kalahati lang 50,000. Yes. Bumili ako ng mga materyales. Mm. Within a range of 6 months, hindi na po, bumalik na agad yung puhunan ko. Araw ay balik na kagad. Yes, ganun po. Halos hindi ko nagalaw yung puhunan ko nung Wow, nagsimula ba ako. naman? Kasi malaki dito puhunan, Mark. Alam ko yung greenhouse kasi, di ba? Yes, opo. Greenhouse. Tapos, siyempre, may mga makinarya. Parang gagamitin ba dyan? O paano yung mga pump? Yes. Sa una po kasi, ang ginawa ko muna is yung mga materyales po ng pangangailangan sa modern farming. Yes. Katulad ng mga, yan, nakikita po natin, yung mga styrobox, yung mga basic muna na materyales. Yes. So dati, nag-repack ako ng mga coco pit. Mm. Nagsimula ako sa ganyan. Actually, nagsimula ako, sa garahe lang namin. Garay lang. Yes, oo. Alright. So, yun, after unti-unti, nakaipon tayo, nakapagpatayo tayo ng warehouse, nakapagtayo ako ng greenhouse. Yes. So, doon na ako nagsimula yung idea ko na bakit hindi ako pwedeng magtayo ng greenhouse. Mm. So, pinag-aralan ko lahat, although hindi ako engineer, Yes. Sa mga nanonood, di naman natin kailangan talaga maging engineer or hindi. maging agricultural graduate. Tama. Oo, basta So, nasa puso yung ginagawa. Yes, tama po yun. So yun po, doon tayo nagsimula na lahat from sa pagbebenta ng materyales hanggang sa pagpapatayo ng greenhouse Mm. at sa pagtuturo na rin sa mga ating kabataan, lalo sa mga kabataan po, yan ang target. Binless ka ng Panginoon, Mark. Ako nga, reporter ako. Dinala ko ng Panginoon dito sa agriculture. Di ba? So, parang something in common tayo. Yes. Mark, meron kang fresh lettuce na pwedeng matikman ng ating mga kababayan. Bukod dan, wala kang tapon eh. Pwede mo rin siyang gawing product eh. I understand meron ka na rin chips. Yes po. Yun Alright. nga po. Actually, sa lettuce, ang bago namin product, ito bago lang po namin. Ito yung lettuce chips, Mm. which is from fresh leaves ng lettuce. Yes. Kinonvert natin to at ginawa nating healthy food, which Yes. is the lettuce chips. Mm. Ito na yung gawa ninyo. Yes po. Pwede ba natin tikman ito? Sure po. Alright, itikman nga po natin ang gawa po ni Mark. Mark, ang luto nga. Yes po. At malasa. Opo. Healthy sigurado to, Mark. Opo. Okay. Paano ngayon yung ating mga kababayan? Ito natikman ko, napakasarap po, no? Napakasarap po niya. Malasa at naniniwala akong napakasustansya nito. Paano po pwedeng maka-avoid? Anong flavor nga pala nito? And is sour cream po. Okay. So marami tayong iba-ibang flavor. Iba-ibang flavor. Opo. Alright, binanggit mo yung mga iba't ibang flavor. Paano mo gustong maka-avail ng ating mga kababayan, gustong magpa-training sa'yo, Yes. magpaturo sa'yo, makakuha ng materials,
Paano kanila makokontak, Mark? Kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook page at groups sa Hydroponics Cavite. Yes. So, ang contact na buhay siya sa medyo malamig na panahon. Yes. So, ginawa natin ito ng paraan sa pamamagitan po ng ating teknolohiya rin. Yes. Katulad po ng ating, meron tayong nilagay dyan na solar fan. na May solar na rin. ventilation. Yes. Alright, Oo. less na gas na naman yan. Yes. So, sa pamamagitan ng solar, habang naarawan yung fan, Yes. umiikot po yun, na-absorb niya yung init sa loob ng greenhouse. Ayun. Alright, so kapag, siyempre, 4 years ka na alos. Yes. Kapag taglamig naman o kaya ay maulan, anong mga challenges? Sa tag-ulan naman po, actually, mas gusto yan ng ating lettuce. Halaman, Opo. alright. Kasi malamig siya. Medyo challenge dyan is yung mga diseases. Yes. Tulad ng fungus. Mm. So, yan po ay may mga solusyon naman, natural na solusyon tayong ina-apply at ginagawa po dyan. Mark, alam ko maraming may inspire sa'yo. Anong pwede mong ibigay na tips sa gustong ganitong pumasok na larangan sa mga newbie? Sa mga newbie po, syempre, magsimula lang tayo lagi. Lagi ko itong ina-advise sa mga nagtatanong sa akin, Yes. paano bang magpa-setup ng greenhouse? Magkano bang panimula niyan? Yes. Lagi kong sinasabi, magsimula tayo sa maliit lang. Unti-unti palakin. Yes, tama Yes. po. Ah. Kasi kapag masyado tayong malaking nilabas na pera, Mm. malaki rin ang lugi. Ang importante kasi sa pag-agrikultura is matutunan natin ang proseso. Yes. From simula sa pagpupunla hanggang sa pag-harvest. Ngayon, kapag natutunan natin yan, Yes. doon tayo magsimula kung mag-decide tayong inegosyo. Yun po. Parang pagmamaneho yan, Mark, di ba? Kailangan kung gusto mong pumunta sa ibang lugar, gusto mong mag-drive, mag-aaral ka maging driver. Tama po. Ganun din po yung pagtatanim. Opo. So, napakaganda po ng ibinigay na tips sa atin ni Mark. Mark, initially, kami magpapasalamat sa mainit na pagtanggap dito sa team ng Masaganang Buhay. Pero mga kababayan, wag po kayong bibitiw. Dahil sa aming pong pagbabalik, itutur tayo ni Mark dito po sa kanyang napakagandang garden. Sa pagbabalik po yan ng Masaganang Buhay. Kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Kasama ko pa rin po si Mark at ngayon ay itutur tayo dito sa kanyang napakagandang Smart Garden. Mark, nasa seedling tayo ngayon, ano? Opo. Itong mga ganitong kalalaki, Mark, ilang araw na ito at paano ito inilalagay dyan? Ito po ay 8 days na, sir. Alright? So, bali, ito ay pinupunla natin mula sa buto. Gano'n ba kalaki? O matatansya mo ba yan kung ilang araw bago mo i-transplant na safe na siya? Opo. Sa bok choy na katulad nito na ganyan is Oo. 10 to 14 days po. Pwede na Alright. i-transplant. Alright, so ito'y bok choy. Yes po. How about ito sa ibang nasa ating harapan na ito? Ito, ano to? Yan, anong ano to? Ito po ay lettuce na Olmete variety. Oo. So, normally po sa lettuce, 2 weeks po yan or 14 days bago i-transplant. I-transplant, safe na yan, 100%. Opo, yes Okay, po. bigyan na natin ng idea ang ating mga kababayan. Paano ba yung pagta-transplant ito at anong medium ang gamit mo? Ito, transplant pa to. Yes po. Alright, okay. Paano, anong gamit natin dito, Mark? I-explain mo nga. Pag nag-transplant tayo ng ating seeds, dapat is 2 weeks na. Ang Yes. ginagamit nating medium dito ay coco peat. Alright, paano procedure? Sa coco peat po, ang ilalagay lang po natin sa cups, kailangan po disinfected to. Yes. Gamit ang pagpapakulo ng tubig o Mm. kaya ay hydrogen peroxide. Yes. Gaano kahalaga yung kailangan mong i-sterilize muna? Para kapag hindi mo na-sterilize, ano bang mangyayari? Pwede pong pag di natin na-sterilize, merong existing na pathogens dyan na pwedeng Oo. maka-apekto sa paglaki ng ating halaman. Like fungus, Fungus, bacteria. bacteria. Yes. So kailangan talagang i-ano mo sa sterilize mo Yes siya. po. Alright. Ito, anong halaman ito, Mark? Ito po ay lettuce. Ang variety po nito ay slalik. Kakaibang Yes. variety to, Yes, Mark Yes po. Ito po yung pinaka-crispy variety ng lettuce. Ano naman ito? Parang mustasa to, pero hindi naman mustasa to Ito po ay lettuce din. Okay. Romaine po. Romaine naman. Yes po. Ito yung ginagamit sa veggie salad. Yes, masarap Alright. po yan. Parang napansin ko, Mark, may punla ka. Yes. May bagong di patanim, may kasalukuyang lumalaki at parang may ready to harvest ka na. Ito, ilang araw naman na to.
Itong mga ganito, ilang araw na Yan yan. po ay 3 weeks na po or mga 30 days na rin yan. Mm. So dito po ang sistema natin is continuous po ang growing ng ating pagtatanim. Mm. So mapapansin nyo, maliit ang distansya, from Yes. seedlings po ito, Oo. mula doon ay liliit na ang distansya, Oh. palaki po ng palakihan. Mm. Ibig sabihin po niyan, pagka-harvest po ng ating mga par-harvest na lettuce, Yes. meron tayong panibagong ipapalit. Parang sustainability, Mark. Yes, Ano, opo. kapag yung customer mo umorder ngayon, sa susunod na araw, meron na naman. Yes, hindi po tayo nawawalan. Oo. Yan po ang importante sa smart farming, sa mga urban gardening, yung Mm. mamamaximize natin yung space.